Vice President Sara Duterte pinaglaruan ng mga mainstream media. Ano nga ba ang ibig sabihin sa punto ni Vice Presidente? Pero hindi nasabi dito na siya ay tatakbo. Vice President Sara Duterte pinaglaruan ng mga mainstream media at iilang mga tagapakinig sa kanyang sinabi. Ano nga ba ang ibig sabihin sa punto ni Vice Presidente na siya daw ay tatakbo, mga kababayan ko? Pero hindi nasabi dito na siya ay tatakbo kung sa 2025 o sa 2028 presidential election. The midterm election, mga kababayan, ay gaganapin sa 2025. Now, the question, sinabi ni Vice President Sara Duterte na siya ay tatakbo. Ngunit palaisipan sa mga Pilipino ngayon kung 2025 nga ba? Pwede bang mangyari na vice-presidente ka tapos tatakbo ka sa mas mababang posisyon? Ngayon pa lang po ako nakakakita ng ganun. Okay, eto mga kababayan ko, pag-usapan natin ang isa sa mga issue ngayon. Okay, ito. Sabi po dito mga kababayan ko, VP Sara Duterte tatakbo uli sa halalan. Aray. Talaga bang ngayon to mga kababayan ko na nilalabas po ngayon sa mga bali-balita? Sana po natin, i-elaborate natin. Sabi po dito mga kababayan ko, pasadahan muna natin itong mga balita na to bago tayo dumako kay Chaka. Okay. Sabi po dito mga kababayan, maliwanag po na sinabi dito, idineklara ni Vice President Sara Duterte na muling siyang tatakbo sa darating na halalan. So it means sa darating na halalan. Siya ba ay bababa sa posisyon? Siya ba ay magpapademote as a Vice President? Siya ba ay babalik bilang mayor? Siya ba ay mga kababayan ko, maraming pwedeng mangyari. Mga kababayan ko, it's either na magpapademote siya or mananatili siya na Hindi ko alam kung ano pwede, pero alamin nga natin yung isa sa mga pahayag niya. Sabi pa dito, ginawa ni Duterte ang pahayag sa kanyang talumpati sa isang event sa Davao City. Mga kapatid, eto ang mga nasabi ni Vice President at nalitalya niya ng malinis sa loob ng social media. Okay. Sabi po dito mga kababayan ko, I heard my brother Mayor Baste and Congressman Pulong say that they will not run in the next election. So I am here today to campaign. To campaign with you because I will run in the next election, saad ni na Vice Presidente, wika sa Bisaya. So parang ang dating nito mga kababayan ko, ay tatakbo ba si Sara Duterte? Kung hindi tatakbo si Baste, hindi tatakbo si Pulong sa pagka-congressman, at hindi sila tatakbo, ano ang ibig sabihin nito mga kababayan ko, mga kapatid? At nasa Davao City si Vice President Sara. Ito ba ay isang pahiwatig na titigil siya, bababa siya sa posisyon as a Vice President ng Pilipinas? Ito ba ay may nagpapahiwatig na siya ay babalik sa Davao para tumakbo sa mas mababang posisyon? Sabi pa dito mga kababayan ko, tinukoy nito sina Davao City Mayor Sebastian Duterte at Davao 1st District Representative Paulo Duterte. Sabi pa dito mga kababayan ko, hindi naman binanggit ni VP Duterte kung anong pwesto, anong pwesto ang kanyang tatakbuhan. Dahil sa termino nito ay sa 2028 pa matatapos. Medyo magaling ang Duterte maglaro mga kababayan ko Sabi pa dito mga kapatid, sabi pa dito, ang sunod na eleksyon sa 2025 ay para sa pagkasenador, kongresista, local election. Sa 2028 pa ang susunod na halalan ng pagkapresidente sa bansa. Mga kababayan ko,
Kaya napakamalaking palaisipan yung sinabi ni Vice President Sara Duterte. I heard my brother Mayor Baste Duterte, Mayor Baste and Congressman Pulong that they will not run. Hindi tatakbo sa next election. So I am here to campaign with you. Kasama kayo because I will run in the next election. Saad ni Vice Presidente sa kanyang wikang Bisaya. Mga kababayan ko. So ang ibig sabihin pala nito, mga kababayan ko, there is a tendency ba na meron ba sa history ng Pilipinas na ang isang vice president ay nagpa-demote o nagpababa ng kanyang pwesto at hindi na pinagpatuloy ang pagiging vice presidente? Para kasi sa akin, ang nakasaad dito ay dalawa, mga kababayan ko. Dalawang klase po ang nakasaad sa akin dito at dalawa ang aking tinitignang anggulo. Kung si Vice President man ay hindi na itutuloy ang pagka-Vice Presidente dahil sa kanyang statement na maliwanag, mga kababayan ko, na ang kanyang kapatid ay wala magpapatuloy sa Davao, so andyan daw siya sa Davao to campaign with you and I will para tumakbo sa next election, medyo magulo yan, mga kapatid. Dahil sa history ng Pilipinas, wala pa po ako nalalaman na Vice Presidente na umalis at nagpa-demote at binitawan yung pwesto sa national. Kung magkataon, kung gagawin ni Sara yon, mga kababayan ko, kung magkataon si Sara Duterte pa lang ang kauna-unahang gumawa nun, mga kababayan ko. Totoo to si Sara Duterte pa lamang. Pero, nagtaka ako dito sa isang paragraph na sinabi niya. Mga kababayan ko ito yan Ito na sabi pa dito. Tinukoy nito si Davao City Mayor Sebastian Duterte at Davao 1st District Representative Pulong Duterte. Hindi naman binanggit ni BP Sara, hindi binanggit ni BP Duterte, ni Vice President Duterte kung anong pwesto ang kanyang tatakbuhin dahil sa termino nito na 2028 pa na matatapos. Okay. If ang second analysis ko dito na nakikita ko, sabi niya kasi dito, mga kababayan ko, kumbaga, itong part na to, mga kapatid, itong part na to na makikita ninyo, I heard my brother Mayor Baste and Congressman Pulong Duterte will not run for the next election. Parang segue yan Parang sinegue niya sa part na yan. So I am here to campaign with you. Mga kababayan ko, ito kayo daw. Because I will run for the next election. Saad ni Vice Presidente. Wala naman pwedeng tumakbo for the next election na isa pang Duterte na pwedeng malapit na tumakbo. Siguro, mga kababayan ko, ang akin, ino-okray ni Sara itong mga kausap niya. Can you imagine, Vice President Sara Duterte, makikipag-usap na, tatakbo ko and I am here with you, campaigning with you because I will run for the next election. Ang palagay kong tatakbo dito, yung matandang Duterte. Itong si Mau, mga kababayan ko, si Tatay Digong. Itong si Tatay Mau nga ang tatakbo. Ang tansya ko dito talaga, mga kababayan ko, nilalaro niya yung media na nagtatanong sa kanya, mga kapatid. Kasi kung titingnan nyo can you imagine, babaliktad niya si Pulong at si Paulo hindi daw tatakbo for next election. So andito daw siya para mag-campaign, para mag-campaign, para daw mga kampanya. Alam ni BP Sara Duterte na pwede siyang makasuhan ng early campaigning doon. 'Di ba nga sabi ko nga, nagsasabi si Vice President Sara Duterte na tatakbo siya, baka mala Jojo B na ito. So ang ibig pala sabihin nito, mga kababayan ko, in terms of Bisaya, hindi ko kasi naintindihan yung Bisaya sinabi niya Ngayon ko lang nakukuha yung mga litalya, mga kababayan ko. So, ang ibig sabihin nito, mga kababayan ko, para sa akin, si Sara, it's either hindi bumabayan sa pwesto o ituloy niya yung pwesto. Ang tumatakbo, ang pinapakita niya dito, merong isang Duterteng tatakbo, mga kababayan ko. Ito, malinaw na sa akin to, mga kababayan ko. Malinaw na sa akin to. Yung punto ni Vice Presidente is meron tatakbo na isang Duterte. Mga kababayan, ang hilig nila magpasakali sa social media, no? Ang hilig maglaro nitong magtatay na to. Promise,
Kung makukuha mo yung laro ng dalawa, kukuha mo yung strategy ng dalawa, mga kababayan ko, na nagugulat ako eh. Kasi yung diskarte nila, mga kababayan ko, tira pasok. Alam niyo yun? Alam niyo ibig kong sabihin na tira pasok? Paano ko nasabi? O sabihin nyo lang, biyahe ni Koy, paano mo nasabing tira pasok yung diskarte ng magtatay? Biruin mo, sasabihin niyan, di tatakbo si Pulong, di tatakbo si Baste. Napaka-imposible nun. Diba? Kukunin nila yung attention ng tao doon. Mapapaisip. Tapos sasabihin niya dito, mga kababayan ko, sabi niya, in the next election, so I am here to stay at I am here today to campaign with you guys. My God, nilalaro kayo ni Sara, pinagtatawanan kayo. Nauto kayo ni Sara doon sa tira pasok niya na sinabi na I will run, mga kababayan ko. That is satire, mga kababayan ko. Satire yun. Joke yun. Ang point of view dito na maliwanag sa akin ngayon na may tatakbong isang Duterte for the 2025 election. Sinabay niya dito yung curiosity na si BP Sara ay matatapos ng 2028. Ba't naman batakbo si Sara ng 2025? Vice Presidente pa siya. E di may sa 20, dapat yun pa lang, nagre-resign na siya sa pagkapwesto niya. Ang maliwanag lang sa akin ito, meron mga kababayan ko, natatakbong isang Duterte. Ayan, para maintindihan na natin. Kasi mahirap naman mga kapatid na hindi natin nakukuha yung punto eh. Ako, nakuha ko na yung punto na meron tatakbong isang Duterte sa mataas pa na posisyon. Mga kababayan ko, sinong Duterte to? Mga kababayan ko na pwede at posibleng pumasok sa Senado, mga kababayan. Tapos tayo. Mga kababayan ko. Yan ang unang-unang nakikita ko dito. So it means mga kapatid, BP Sara Duterte is preparing for his father na intention tumakbo sa 2025 election. Because ang alam ko, yung isang nakababatang Duterte ay tatakbo rin, mga kababayan ko, sa posisyon. Wala namang problema kung buong pamilya na silang nandiyan dyan sa loob. Kasi yung pamilya Marcos din, magsasalpak din ng kaalyado sa loob. Okay lang yun, mga kapatid. Ito po mga kababayan ko in the history ng pilya ng politika sa Pilipinas, mostly nagiging political dynasty, mga kababayan ko. Ito, bali-balita ko to. Di ko alam kung totoo o hindi ko alam kung ano. Kasi meron pong naging meeting itong itong tatlong bugok, mga kababayan ko, at si Miss Mocha Uson, mga kapatid. Opo naging meeting. At minute sila ni President Duterte. At andun din si Mayor Katie. Ay! Joke lang Daya. Okay lang naman. Para sa akin, okay lang naman. If Katie is running, kung totoo ba to, na di umano, si Katie daw ay tatakbo sa pagka-mayor sa Davao. Well, wala namang problema kung tumakbo man si Inday. Kasi kung yun naman ang gusto ng taong bayan, dili natin mapigilan yun. Basta suportahan lang ng mga taga Davao. Yun lang ang para sa akin. Okay? Wala naman issue doon. Pero nagugulat ako. Sabi dun sa ilang informer ko that PRRD is running for senatorial and they are preferring right now. Ang nakakabahala dito mga kababayan ko, ang dating sa akin ito is medyo nakakagulat. Sa totoo lang, medyo nakakagulat to at medyo napapaisip ako sa pwedeng gawin ito. Kasi muli na naman nabubuhay yung mga DBS Duterte Balasuba supporters. Muli na naman po nabubuhay Muli na naman umaatake dito sa atin At hindi na ako magtataka, buhay na naman yung channel nito ni Byron. Diba? Hopefully sana kung ganyan ang gagawin nila, harapin nila yung mga Marcos loyalists. Diba?
Ganun talaga mga kababayan ko. Alam mo, masasaktan lang yung mga DBS sa sasabihin ko. Sa totoo lang eh. Yung mga Duterte Balasuba supporter. Masasaktan lang kayo. Sa totoo lang. Kasi kahit anong pukol nyo sa Marcos administration, between the Marcos and Sara Duterte, kung pagpipilian nyo to, pag pinag-aralan ninyo yung statement nila, mga kababayan ko, magulo, pero mga kababayan ko, ang punto nasa dulo. Sa totoo lang, kung mapag-aaralan ninyo, kasi ako talagang pinag-isipan ko eh. Unang-una si Sara, it's either na bumitaw, hindi pa rin makakatakbo. Kung talaga magbibitaw si Sara, dapat ngayon pa lang bumitaw na yan. Kasi 1 year ang pagitan bago ka makatakbo ulit sa sa lower position. 'Di ba? It's either na ganun gawin. Pero ang alam ko talaga, may tatakbong matandang Duterte. Yung matandang Duterte talaga ang tatakbo. So, there is a tendency rin na makita natin to by days, siguro mga pagpapiling. Abangan ko yung filing mga kababayan para masaya yung filing nila. Basta ako. Ayan Ma'am Irene Travel at iba pa. Hello po sa inyo. Kamusta po Ma'am Irene? Ayan thank you very much for watching. Ma'am Irene at Travel at ATV. Thank you very much for watching. Ma'am, kamusta ka? Ayan So, thank you very much for your super chat. Ayan Totoo lang, no, nagtataka talaga ako. Whatsoever, kung si Vice President ay tatakbo, wala namang problema, mga kababayan ko. Pero, mga kapatid, based on my analysis kasi parang nabanggit ko rin dito bakit parang wala ng unit team. Ayan. Ako rin nagtataka. To be honest. Hindi ko kasi maramdaman yung unit team sa kanila. Or there is na nag-iilagan talaga sila. Kasi si Sara Duterte is playing with the two family. So totoo lang, Sara Duterte is playing with the two family. Nakikipaglaro ba si Sara sa Marcos? Because Marcos Aimee? O nakikipaglaro ba si Sara kay Marcos Jr.? Marcos family pa rin yun, mga kababayan ko. And dito ko rin ipapasok, mga kababayan ko. Eto. Sabi dito, mga kababayan, sabi po dito, mga kapatid, Sara nagpasalamat kay Senator Aimee. Ayan Senator Aimee na kakampi ng mga Duterte. Oh my G. Medyo kakaiba to mga kababayan ko Sabi ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan, pag-usapan na natin to, lumalalim Nagpasalamat si Vice President Sara Duterte, Educational Secretary Duterte kay Senator Aimee Marcos dahil sa pagsuporta nito sa kanyang pamilya. Of course, we know that, mga kababayan ko, that Senator Aimee Marcos way back 2016 nung wala pang botante si PRRD at nanghingi ng botos kay Governor that time na si Senator Aimee Marcos, si Senator Aimee ang unang-unang humingi ng kay Senator Aimee siya humingi na unang-una ng tulong. Tama ba ako mga kababayan ko? At si Senator Aimee bilang isang Marcos supporter at loyalista at nagmamangal sa mga taga-suporta, inilapit ni Senator Aimee sa mga Marcos loyalists, mga kababayan ko. And yun nga, isa nga yun sa naging trademark mga kababayan ko at nagbunga ang pagtutulungan ng taong bayan at ng mga loyalista, mga kapatid. And this will be happen. Kaya po nagkaroon mga kababayan ko ng kanya-kanyang parallel group kagaya ng ALDAB, Alyansa Duterte at Bongbong. Mga kababayan ko, andun po ako nakasama noon. Mga kapatid, kaya ito yun mga kababayan ko na kung makikita nyo po mga kababayan na naging sanhi noon. Na matagal na si Senator Aimee. Unlike to President Bongbong Marcos na hindi naman sila totally close with the PRRD. Well, kung nagpasalamat si Sara Duterte, may malalim na dahilan to. Ano kaya itong malalim na dahilan? Babasahin natin, mga kababayan. O sabi po dito, mga kababayan, daghang salamat, Senator Aimee Marcos, sa imong suporta. Kanako sa among pamilya, sa mga Dabawenyo, ug kagtibok sa siyudad sa Davao. Sabi ni Duterte sa isang post sa Facebook. Sabi, ano ba to? Hindi ko matranslate yan, Bisaya. Kilala ang senador
na sumusuporta kay Vice President Sara Duterte at sa ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito prinsipyo lang ang merong kami. Walang iba na may ibang salita para sa kapakanan ng bayan. Ito ang ipagmamalaki namin, sabi ni Duterte. Medyo may laman nga ito, mga kapatid. Kasi, can you imagine, mga kababayan ko binati mo si Senator Amy Marcos and naglagay ka ng isang paragraph na sinabi mo, prinsipyo lang ang meron kami. Wala nang iba. May isang salita para sa kapakanan ng bayan. Ito ang aming ipinagmamalaki namin, sabi ni Duterte. Medyo may laman nga talaga to, mga kababayan ko. Sabi pa dito, dagdag pa niya, pagpalain ka nawa ng Senyor Santo Niño, mabuhay ang Pilipinas ayon sa kanyang mensahe. Kung bumati si VP Sara Duterte, parang ang dating nito, Vice, meron na ba talagang meron na ba kayong LQ nito ni President Bongbong Marcos? Tapatin nyo na kami. Diba? Kasi mga kababayan ko, kung may LQ kayo, ay shoutout Jill. Ito ba si Kuya Jill? Ayan, kung may LQ kayo ni Pangulong Bongbong Marcos, wala namang problema sa amin. Okay lang, pero yung mismong tirada nito medyo malalim to, Vice. Yung prinsipyo lang ang meron kami, wala nang iba, may isang salita para sa kapakanan ng bayan, ito ang ipagmamalaki namin, sabi ni Duterte. Mukhang merong mainit na issue sa loob nito. Bakit hindi nasasabi ni Vice dito na ano nga ba yung meron sa loob niyan? Ano nga ba yung pinaka pumupukpok dito kung bakit nasasabi ni Vice President ito na nandito kami, 'di ba? Medyo malalim 'to. Hayaan nyo, ipaalam natin 'to. Kasi kung itong dalawa ay merong rival na nga, mga kababayan ko. Dahil ako nagugulat ako eh. Biruin nyo, ang ICC, nabuungkat na naman. Diba? Parang ang dating sa akin ito ito based on my own opinion Ito kasing matandang Duterte, makulit. Totoo, makulit. Makulit tong matandang Duterte. At itong matandang Duterte, syempre, tatay, hindi pa pwedeng wag mo ko didiktahan anak, alam ko ginagawa ko. Kumalma ka lang dyan, para sa'yo to. Parang ganun ang dating Because, tatay Ngayon, mga kababayan ko, sa girian nitong politika, dahil nangingialam tong matandang Duterte, mga kababayan ko, ang gagawin ngayon ng mga maaapektuhan na hindi na natatakot sa kanila, nilalabanan sila. Sa palagay ko, mga kapatid, itong ICC is panakot lang to kay Digong Sa totoo lang, sa tingin ko, pinapaingay lang nila ng pinapaingay. Pero to be honest, para sa akin, wala pa. Kasi kung andyan na ang ICC, may pumutok na dyan May pumutok na talaga dyan. May sumabog na kagad dyan na issue. Pero until now, mga kababayan ko, wala pa ako nakikita sumabog na issue na nag-iimbestiga sila at actual na meron talaga napitikan sila ng camera. Sa palagay ko lang, pinapanakot lang nila to sa mga Duterte na kapag ginulo nyo ang Marcos administration, may kalalagyan kayo, may panlabang kami sa inyo. Kasi alam nyo, noon pa man, yung mga ganyang eksena sa bansa na pwedeng mangyari, ay talagang mga kababayan, napaghandaan ng kampo ni Pangulong Bongbong Marcos. Napaghandaan ng Marcos administration yan. At talagang niready nila yung panahon na to ngayon para pag nangyari man yan ay ilabas at ilabas talaga nila. So hindi na ako nagtataka doon, mga kababayan ko, na meron tayong ganitong nangyayari. So there is a time na masasabi ko na pinananakot nga lang ito. Honestly, yun lang ang nakikita ko, mga kababayan. At abangan na lang din natin kung ano pang mga susunod na eksena nito. But for me, mga kababayan ko, lumalala lang ang hidwaan, lumalala lang ang away dahil sa mga taong hindi magkasundo-sundo, mga kababayan ko. Okay? Politika lang yan. Huwag sana natin dalhin ang buhay pamilya sa loob ng politika. Para sa mas marami pang detalye, maaring sundan ako
dito sa channel na ito at huwag mo na rin kalimutan mag-iwan ng komento sa napanood mong video.